Amen? Di ba meron tayong nakikita sa mga official na sasakyan sa government, meron nakalagay for official use only. Ano ba yung mga government vehicles? Ano yung mga government vehicles? May bigay nga kayong halimbawa, Shay, meron kang alam, government vehicles. Philippines. Ano po? Paulette, baka meron kang alam. Government vehicles. Not sure po. Ambulance. Di ba mga ambulance? Government property yan. Ano pa? Yung Ah? Pajero, ano na rito? Di po ba Di ba? Fire trucks po. Pajero sila. Aircraft. Yes, yes. Now, yung mga Military po, vehicles na yan, trucks. military Police trucks. cars. Police cars. Yes. Saan ho ba nakalaan yan? Saan nakalaang gamit yan? Pagka nakakita kayo ng isang ambulance o isang truck na may nakalagay na for official use only o isang van, kahit isang bike lang or isang motor, pero pagka nakalagay na for official use only, pero nakapark sa parking ng sabungan, do you think that is legal? O nakapark sa Pagcor, nakapark sa casino. Palagay nyo yung driver doon o yung sineservice doon ay hindi siya makakasuhan. Eh dito sa ating government, mayroong mga property na government lamang ang siyang dapat gumamit. Maging yung kaban ng government, di ba? Dapat intended yan sa panggobyernong gamit. Pag ginamit mo sa personal, makakasuhan ka. That's illegal. Amen? So, katulad din, alam nyo ba na ang buhay natin may nakatatak ng for God's use only? Alam nyo ba na sa noo mo may nakatatak na for God's use only? Shay, alam mo ba sa puso may nakalagay na for God's use only? Paulette, for God's use only? Naman, Pastora, for God's use only because we are already sanctified. Amen. Tayo binanal ng Diyos. So ngayon, ang lahat ng activity natin ngayon dito sa lupa ay kailangan ay gagawin natin sa karangalan ng Diyos, sa kanyang dahilan at sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! Apart from that, well, hindi na mabibigay kaluguran ang Diyos sa ating buhay. Amen. So, may mga tao kasi, they are worshiping God, but in reality, they don't really love God at all. Naniniwala ho ba kayo that there are this kind of people? Matthew 15, verse 8 to 9. Noon pa man, sa panahon ni Jesus, meron ng ganong klaseng tao. May mga tao, there are people, they are worshiping the Lord. But deep in their heart, they don't really love God. They don't have a personal relationship with the Lord. Matthew 15, 8 to 9. Pakibasa. Paulette, ikaw magbasa, Paulette. Matthew 15, 8 to 9. Sabi po sa Matthew 15, 8 to 9, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of man." Sino ang mga taong ito? These people draw it nigh unto me, but their mouth, with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is, sino yung mga taong ito? Na? Dating they are religious people. Kasi, they know how to worship God. Amen? They know how to speak honoring words unto the Lord. Huh? Come on. Pero ang puso nila malayo sa Diyos. And one thing na makikita natin dito, that worship is first and foremost about the condition of our heart. Lagi ko po itong sinasabi. Ito, bumalik tayo dun sa unang lesson natin na
Unang topic natin, the condition of our heart. Ito yung mga Pariseo, ang tinutukoy ng Lord dito sa verse na to ay mga Pharisees. Gumagawa sila na at bumabanggit ng mga bagay na pagsamba sa Diyos, pero hindi naman nila tunay na mahal ng Diyos. Amen? Ang kanilang kilos, ang kanilang manggawa, hindi naman nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Pero sumasamba sila sa Diyos sa pamamagitan ng ano? Labi. Hindi naman nila talaga kilala ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tinawag sila ng Diyos na parang mga puting mityo. They look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones, ang sabi ng Bible. Full of bones of the dead, and everything unclean. In the same way, on the outside, we appear to people as righteous. Sometimes ganun eh. People appear to people as righteous, but on the inside, they are full of hypocrisy, full of wickedness, uncleanliness. They look good on the outside, but sabi ng Bible, they were dead on the inside. May mga ganong klaseng tao po. May mga ganong klaseng tao. Mga Pariseo ang tinutukoy ng Bible sa Matthew chapter 15 nating nabasa. Pero sa loob ng church, ang daming ganoon. So mga manggagawa ng Lord, ako'y kumakatok ngayon sa puso na bawat isa, kasama ako. Huwag tayo magpanggap na parang sa Diyos tayo, pero deep in our heart. Mas maganda pa yung sabihin mo, Lord, patawad, malayo ako sa iyo. Lord, patawad, wala naman talaga akong relasyon sa iyo. Lord, patawad, hindi naman talaga kita mahal, katulad ng aking pagbanggit sa aking labi. Sa aking pamumuhay ay hindi naman lumalabas. Napaka-importante po ng ating buhay sa pagsamba sa Diyos. Dahil buong buhay natin kasama sa tunay na pagsamba. Nabanggit natin kanina, my life is my worship. My obedience is my worship. My service is my worship. My ministry, everything about me, everything about my life is my worship unto the Lord. They are our response to the deity of Jesus Christ and to the things that He has done. He is God and He made us His beloved children. Amen. Oh, praise the Lord. Am I making sense? Am I making sense? May sense ba ang ating pinag-uusapan? Amen. Now, next week, ang topic na ibibigay ko ay papaano nagiging pagsamba ang ating buhay. Ayan, i-detail pa natin, no? Wag ko na munang tapusin kasi medyo gumagabi na dyan. It's already 8:15. At hindi lang yun, medyo nakakapagod din magsalita mag-isa dito. Amen. Pero pagka nakikita ko lang yung mga face ninyong nakatawa, praise God. Anyway, next week, paano nagiging pagsamba ang ating buhay? Because true worship costs us something. Sa tunay na pagsamba, may presyong dapat tayong bayaran. Amen? So, i-detail natin. Nandiyan na sa lecture ninyo. I-detail natin sa next week yan. And then, paano tayo lalago sa pagsamba? Pwede rin natin talakayin next week yan. How to grow in worship. Okay? Again, pag sinasabing worship, hindi lang yung pagkanta, hindi lang yung pagluhod, hindi lang yung pag-awit, hindi lang yung pagtaas ng kamay. Pag sinabing worship, it involves our whole being. Come on. It involves our daily lives. It involves our practical living. Hallelujah. Ano man ang ginagawa ninyo kayo, nakikinig kayo, that's an act of worship. Amen. That's an act of worship. As long as God is being the center, being God in our lives, come on, ano man ang ating gagawin, makapagdudulot ng karangalan sa ating Diyos na buhay. Amen? So, next week, Romans 12:1 yung ating text. At ngayon pa lang, basahin niyo po yung Romans 12:1. Kung pwede, buong book of Romans from chapter 1 to 12. No?
para next week ay meron na tayong konting background sa ating pag-uusap. Okay, so marami pong salamat. Everything about our lives is our worship unto God. Honor God with our bodies because this body are His temples and this body is His own property. We are not of our own. We were bought with a high price. Therefore, give God honor. Amen. Give God honor. Hallelujah. So baka meron po kayong question bago po i-close ang ating any question? Baka meron po kayong gustong linawin at praise God. Any question? Come on. Sige po, magtanong kayo, Brother George. Alam niyo, pagdating natin sa langit, pagdating natin sa kaharian ng Lord, ganun pa rin eh. We are just practicing what we will be in eternity. Come on, we are just practicing. Kasi pagdating natin sa eternity, sanay na tayo. Diba? Alam natin yung ating gagawin doon. So ngayon pa lang, binubuhay na natin kung ano magiging buhay natin sa walang hanggan na kasama ang Diyos. Amen? So, yes, anything? Z, do you have question? Emil. Si Levi. Regine, good evening, Regine. Si Regine, anything, Regine? Okay na. Si Shay? Praise the Lord, praise the Lord. Pastora, kayo po diyan. Nakikita po si Paulette. Pastor, si Eris po, Sister Eris from Singapore. Yes. Nakataas po ang kamay. Sir Yeah. Eris. Sorry, hindi ko po nakikita. Nasaan po siya? Ayan po. Tinitingnan ko lang po Online. sa... Online tinitingnan po. ko po sa aking... Okay, yes. Ano po yan? Sir Eris, you go ahead. Yes. Oo. Yeah. Naliliwanagan. Yes.
Mm. Mm. Yes, yes. Thank you, there is doon sa ninyo. Which is, tama po, confirmation po sa ating pinag-usapan. Totoo po yun. It all boils down to the love of the Lord. Kanya nga po, sabi ko lagi, ang Diyos kailangan muna siyang naghahari sa buhay natin because we cannot, the way God wants us to live without God in us. Okay? Kanya nga ba umakyat sa langit, ibinigay niya ang Holy Spirit. Nga ng chapter 14, verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Diba? And bring to your remembrance all that I have said to you. Sabi niya, pag umalis ako sa inyong Holy Spirit, kailangan muna akong umalis para sa inyong pakanan, kabubuo nyo. Kasi kung alis si Kristo, walang Holy Spirit sa ating buhay, mahihirapan tayong ibuhay kung anong kagusto Diyos. So kailangan una, kailangan muna natin tanggapin ang pagmamahal ni Kristo sa ating puso. When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, He already imparted to us His divine love. Di ba nabanggit niyo po si Peter? Nung tinanong ni Jesus si Peter, Peter, do you love me? This was after the resurrection, nung namit na niya si Peter. Do you love me? Yes, I love you. Feed my sheep, tapos lamb, and so on and so forth. Hindi ko masyadong maalala yung pagkaka-sequence. Pero tatlong beses. Yung una, kung titingnan natin, do you love me? Ang tanong ni Jesus doon, do you agape love me? Ang sagot ni Peter, yes, I phileo love you. Kasi sa Greek word, yung love, tatlong klase yan. Agape, phileo, and erotic. Wag na natin yung erotic. Medyo ano yon. Okay? Eros love. So, do you agape love me? Ang sagot ni Peter, I phileo love you. Kanya kinulit ni Jesus, do you agape love me? Yes, I phileo love you. Kasi kung mamahalin natin ang Lord, katulad ng pagmamahal ng tao lamang, hindi natin kaya. Amen. Hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos sa paraang makatao. Kanya ang gustong tugon ngayon ng Lord, isurrender mo ang iyong sarili. Nung pangatlong tanong, do you agape love me? Na-realize na ni Peter, Lord, ikaw nang nakakalam ng lahat-lahat sa akin. Sumuko na si Peter. Do not love God with self-effort, with your own strength. Mahalin mo ang Lord. Okay? Base doon sa pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Pagka nandyan yung pag-ibig ng Lord nasa puso natin, we can now love God with all our mind, with all our soul. Ano nagbibigay sa atin ng power? It is His love. Amen? Because His love already imparted to us through the power of the Holy Spirit. Nasa Romans chapter 5, verse 5 po yun. No? He imparted to us His own love, His own divine love, through the power of the Holy Spirit. And now that Holy Spirit that's living in our heart is making that love real in our lives. The part on the work of the Holy Spirit is making Jesus alive in our lives. Kanya tayo malakas loob ngayon, nakakapag-mission kayo ng Edmonton, nakakapunta kayo ng iba't ibang lugar, hindi dahil magagaling kayo, hindi dahil magaling si Pastora. No, it's because of the power of the Holy Spirit. Bakit ka nakakapag-share sa online, Sister Paulette? It is because of the power of the Holy Spirit that's living in you.
Dati hindi mo man nagagawa yan. Now, nagkaroon ka ng boldness. It's because of the power of the Holy Spirit. Same thing. Living a holy life unto the Lord and forsaking everything about us in exchange to our love to the Lord, makakain natin gawin, it's because of the power of the Holy Spirit that's living in our heart. Si Paul, kinonfess niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? I can do all things. Pwede siyang mabuhay ng may kabanalan through Christ who gives Paul strength. We can still love God. We can live a holy life in this world. We can forsake everything, even ourselves, through the power of the Holy Spirit that's living in our heart. Amen? Huwag po tayong mabuhay na hiwalay sa Diyos. Sabi nga ni Steris kanina, ang importante dito, nakakonect tayo sa Kanya. Manatili. Ang isang sanga kapag hindi siya nananatili sa puno, walang magagawa ang sanga. Kahit gaano man karami ang kanyang bunga, eventually matutuyo din yun. Wala nang nutrients na papasok sa kanya kung siya'y hiwalay. So, ang tanging gawin natin, manatili tayo because God is the source of our strength. God is the source of our living. God is the source of our everything. Amen? So, thank you, Sister Riz. God bless you. Confirmation po yan. Marami pong salamat. Gusto ko pong makita ang mukha ni Sister Riz kung okay lang. For the sake of, para malaman namin kung sino kausap namin, Sister Riz. Ayun, palakpakan po natin, Sister Riz. Pastor, Yes. Sister Eris Yes. is a Kapampangan. Kapampangan, nung ka rin ko po kayo ng Pampanga. Oo, Betis, Bagua. Nung ka rin ka Betis. Nung ka rin ka Betis. Okay. 3 years akong natira sa Betis, sa San Juan Nepo. Oo. 1995 to 1998, nagpastor ako doon. 3 taon. Kung kilala mo ang Calma family, Pastor Angel Calma, nasa Lord na siya ngayon. Between family, yan ang mga kilala ko dyan. But anyway, good to see you, Sister Riz. Sa Kapampangan ka pala. God bless you. Na? Okay, so Pastora, anything, Pastora? Nagpapasalamat po kami, Pastor. Bagamat alam po namin na kayo po'y nagkasakit, sipon, no? Yung po usual, pero sinikap niyo pong kami po ay i-equip ngayong gabi, no? Salamat po sa kalakasan, sa kagalingan na tinanggap niyo mula sa Panginoon. And we would just like to acknowledge also one of our elders from Vancouver, si Dr. Iris. Salamat po, Dr. Iris. Please, Dr. Iris, nandyan po siya. Ayan, Praise si God. Dr. Amen. Iris. Ayan, mag-picture-picture Doktora, naman. God bless you. Ayan. At siyempre po, ang ating pong, isa sa ating mga elders from Rosetown, si Brother Renante, and probably nandyan po si Sister G. Brother Renante, Sister G, yeah. Open your cam at kaway-kaway naman po ng konti, no? And Sister Eris also, she's in Singapore right now. Si Papang Dodong and Tintin po ay ang father po ni Sister Jen, no? At ang pinsan niyo po, Sister Tintin. Of course, Sister Lisa po, Benilisa, pamangkin po siya ni Sister Ren Buchert. She's in the Philippines. Ayan, si Brother Renante, one of our Ay, elders. Brother Renante. Wow. Praise Sa God. first week of March. Sister Karen po, ang siya pong ating ginagamit ng Panginoon sa ating pong outreach ministry. Yes. Alam niyo po, no? Yes, sa Preston. Of course, si mother and daughter tandem, yan, si Regine. At saka si Gabi, Gab. At ang ating pong Gab. princess. Hello, Gab. Ayan, ninenervyos na si Shay, ang prinsesa po ng Kelowna. Ayan, ayan. Wow. At ang mga Ang ganda. mapuputi. Ayan, mapuputi si Emil at saka si Z, no? At dito naman po sa loob po ng ating lugar dito ay si Pastor Hill, hindi po siya nakikita sa camera. At si Johan. Yes, Pastor Hill. I miss you. At namimiss ka ni Pastor, tsaka si Johan. Oo. Wish you. Johan, Si Sister Johan. Jen po dito. Sister Jen, si Jen Paulette. and Brother June. We Paulette. have Sister Amy, ang pinakamaganda sa buhay ni Brother Yes, Ate Amy. Babae sa buhay. Brother Ruben. Si Neil and at saka po si Abby. And of Abby, course, Neil. Okay. elders,
Sa likuran, si Sister May. Sister May, kaway-kaway. Brother George, Ate May. kaway-kaway. At ang kanyang Brother George. pinakamagandang Oh, babae praise the sa Lord. buhay niya, Sister Carla. At, Ang dami kasi pala brother- natin. Oo. Ayan po. And David. Andyan si David. Okay. David, sorry, I missed you. Yan. At saka Yeah, Sister yeah, Lisa. yeah, yeah. Ayan. Sister praise Lisa. God. Okay. Sister Okay. Lisa Praise po ay God. kasalukuyang nagkikimo, Pastor. Okay. Okay. Pero salamat sa Panginoon, ginagamit siya ng Panginoon mightily. Despite Amen. of going through, praise Jesus, no? Salamat Yes. po, Sister Lisa. So, Amen. I hope I can listen. Said At the saka si Lord Grace, strengthen you in the name of Jesus. Opo. Pwede lang po ba Grace, magpa-picture okay. lang po tayo? Isang picture? Yes. Brother- Pastor, Apo? Pastor, okay lang mo. Gusto ko lang Apo. marinig si Dr. Iris, saglit lang. Dr. Iris, kumusta po? Dr. Iris. Ay, Pastor, mabuti po, Pastor. Nakaka-bless po yung Praise God. yung inyo Anything pong to share? Anything to teaching. share regarding sa ating topic? Yes. Hello po, Pastor. Yes, go ahead po. Ano po Anything to yata kayo, share? Pastor, na frozen? Doc, anything Okay to lang po, share yan. about topic tonight? Anything to add, Doktora? Wala naman pong masyado, except lamang po na nakakagalak yung yung opportunity na makinig po sa salita ng Panginoon. Para pong para pong kumbaga walang hangganan yung yung balon ng ating desire. Wow. Get to know the Lord more through mga sharing ng elders, ng atin po mga leaders sa church. So ako po ay nabibless lamang na umattend, makinig. In fact po, mamaya hanggang pa po ako, 10. Kasi din po namin, Bible study with Brother Arnel po, Pastor. Si Brother Arnel, sa Rabara. Rabara, Yes, opo. yes. So ngayon din po yun. So Praise tuloy-tuloy po. And by the Lord. Wala pong walang kumbaga, parang para siyang hindi na tatapos yung yung hindi ko ma-explain. Basta po para pong lagi Yes, akong nauuhaw, parang lagi lang. Yes. So yun lamang po. Amen. Thank you, Doktora. The Lord bless you. Amen. So, Pastora, sige po, picture taking ata. Okay po, if we can open our screen po, our cameras. Tayo po. Samahan po natin si Pastor Rolly at ang ating mga kapatiran po online, no? Yan po. Ayan. Congress po. Praise the Lord. Ayan. Baka nasa work si Sister Karen kaya hindi siya makapagbukas ng phone. Sister Karen, oo. Sige. Ready? Si Brother Renante, anak. Si Tito Renante. Tito Renante po, ayan. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ready? Anak, ikaw wala ka sa camera. Ano na lang po. Okay po. 3, 2, 1, smile. Isa pa po, for Jesus daw po. Ganyan daw po. 3, 2, 1, smile. Yan. Thank you po. Thank you. God bless you to everyone. Pastora, Pagkaloob the ng Lord Panginoon, bless you. Loobin ng Panginoon, next week po may follow-up question si Tatay Hill, pero next week na lang po dahil alam po natin. Okay, sige. At, Sige, okay po, sige. Is it Tuesday next week? Tuesday? Tuesday po, Tuesday. Balik tayo Okay. sa original na schedule natin. Sige po. So, again, maraming Thank you. salamat po. Thank you po, Salamat. Pastor Ronnie. Maraming salamat God bless you po, Doktora. God bless po. you. God bless po lahat, Pastora, everyone po, Pastor Okay. Hill. Thank you Lisa, po. Sir Karen, Papang Dodong, and Christine. Sir Ervis, God bless. Thank you.